Isang maganda at mabiyayang umaga po muli sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid? Naalala niyo pa po yung kantang ang title ay I'm Blessed? Pag sinabi po ng tagapangunang How are you everybody? Ano po ang tugon ninyo? Tama po kayo. I'm blessed or we're blessed. Kapatid, akin po kayong inanyayahan sa ating pananambahan. Ako po'y babasa sa aklat ng awit 28, Psalms 28. Tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana'y iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay, para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo, kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan, ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa, pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawad, ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin, mabubuti niyang gaway ayaw intindihin. Kaya't sila ay kanyang pupuksain at hindi na muling pababangunin. Si Yahweh ay dapat purihin. Inig niya ang aking mga daing. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ako sa kanya'y nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman tulad ng pastol sa kanyang kawan. Puri ng Panginoon. Akin po kanina niya sa isa pong pambungad na panalangin. Aming Amang Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na muli. Magkakasama-sama kaming sasamba sa inyo, magpupuri. O dakilang Diyos, salamat sa magandang umaga, sa magandang araw, sa mabiyayang mga nagdaang araw din. Lord, puri ka po namin lahat ay masagana mong nagkakaloob at kami po ay iyong iniingat at kinakalingan lagi, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang aming pong pananamba na sinamin pong pinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Lord, ano naman pong nakita niyo sa aming mga karumian o kalikuan, sa inyo po hiningi namin ng tawad, Panginoon. Lord, patawarin po ninyo kami at maging karapat-dapat kami sa inyong harapan upang kami sumamba at katanggap-tanggap kami sa inyo sa aming pananamba na ito, Panginoon. Lord, tulungan po ninyo ang mga gagamban po sa buong pagsamba po namin sa magang ito. Pagpalain po ninyo kami at gawin ng Panginoon ang aming papupurihan, may taas sa aming pong harapan. In Jesus' name we pray. Amen.
so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on Tayo po ay manalangin. Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya at mga probinsyon ninyo para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa mga tugon, sa panalangin, sa trabaho ng mga kapatiran. Salamat din po sa ministeryo na pinagkatiwala po ninyo sa amin, kung saan marami ang nakalalapit sa inyong paanan. Pagpalain po ninyo ang banal na gawain sa umagang ito at itagaw po ninyo sa inyong likuran ang lingkod na gagamitin ninyo at bigyan ng katalinuhan. Buksan din po ninyo ang pinto ng aming puso upang maunawaan at makapasok ang biyaya ng inyong salita. Tularan din po namin ang karakter ng kalinayang yaon na nagpatuloy po kami na umasam sa pagliligtas ng kagalingan at patuloy na manangan at magtiwala sa banal mong salita ng may katagumpayan. At ang lahat ng ito ay aming samot dalangin, tangi lamang po sa matamis ang pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa aklat ng Mateo, chapter 15,
verse 21 hanggang 28. Ganito po ang sinasabi. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Last verse. At sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Gandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon at muli tayong makakasamba sa Kanya sa araw na ito. I hope you are all doing fine and ready to worship the Lord together with the brethren from different places, PBCC, PBCM, and other churches na nakikisamba po sa atin. Salamat sa Panginoon. Sa araw na ito, ang ating pong topic na tatalakayin ay the faith of a Gentile woman, the faith of a Phoenician woman. Masusumpuan po natin ito sa ating teksto sa Matthew 15, 21 hanggang 28. Makikita rin dito sa Mark 7, 24 hanggang 29. Babasahin ko po dito sa Mateo para meron tayong maliwanag na pagtalakay sa mga pag-uusapan po natin. Kung meron kayong mga banal na kasulatan, inyo pong buksan doon sa Mateo chapter 15 verses 21 to 28. Sa akin pong King James Version, ganito ang sinasabi. Napakaliit ng mga letra. Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came to that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. But he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. And she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said to her, O woman of great faith, let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Pagpalain ng Panginoon ang mga salitang ating binasa na siyang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito pong bahaging ito is the only recorded account of the Lord Jesus actually leaving Palestine. From Galilee, they went north to the region of Tyre and Sidon, a distance of about 40 miles, so that Jesus might have some privacy. Makikita po natin sa Mark 7:24 yan. But a concerned mother discovered that Jesus was there. So she came to him to seek his help for her little daughter who was possessed by a demon
that severely torments her. Ilagay po natin ang ating mga sitwasyon sa kalagayan ng mother na ito. Ano ang gagawin natin? Ang kanyang maliit na batang babae, anak na batang babae, ang sabi ng banal na kasulatan ay pinahihirapan ng demonyo. How would you describe a demon-possessed person? Bumubula ang bibig? Nanlilisik ang mata? Napakalakas, hindi mo kayang pigilin, sumisigaw, sinusugatan ng sarili. Hindi na natin pwedeng iwasan, napakabaho niyan. Hindi natutulog, abnormal na siguro pati ang kanyang pagkain. Yan po ang nakita natin sa mga dinidescribe na hinahalina ng demonyo dyan sa New Testament. Kung anak ninyo ang ganyan, ano ang inyong gagawin? Napakahirap na kalagayan, hindi po ba? Now, and then, a cure for demon possession cannot be found anywhere but in Jesus and in His name alone. Alam po ba natin yan? Lahat ng mga sakit ay nasusumpungan ng katugunan ng cure. Itong pandemic, baka in 2-3 months time, available na yung vaccine. Pero yung demon possession, wala pong gamot yan maliban lamang sa Panginoong Hesus at sa kanyang pangalan. Kagaya po ng kaligtasan ng kaluluwa ng tao, walang ibang paraan yan na ang tao'y maliligtas maliban kay Kristo. Napakaliwanag po ng turo ng banal na kasulatan dyan. Nasabi po yan sa John 3:16, alam natin yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Only in Jesus. It is a gift na pwedeng makamit sa pamagitan ng pananampalataya. Sa Acts 4:13, ganito rin po sinasabi niya, there is no other name given under heaven by which we must be saved except the name of the Lord Jesus. Sa Acts 16:31, ganyan din po sinagot ni Pablo at naligtas ng jailer na nagkulong sa kanila. Ang sabi po niya, ano ang gagawin ko para kumaligtas? Believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Nangyari po yun. Naligtas yung jailer, Philippian jailer kasama ng kanyang buong pamilya. Oh, we can only admire the faith of this Gentile woman that led her to go and see Jesus to find solution to her impossible problem. Imposible pong problema ito. Saniban ba naman ng demonyo ang anak mong babae? Maliit pa itong babaeng ito. Hindi binabanggit kung anong edad nito. Anong mapipil ng bata, ng nanay dito? Anong magiging feeling natin kung sa ating pamilya nangyari yan? Talagang imposibleng problema riyan. Pero kay Jesus, nung lumapit po siya rito, nakita natin at makikita natin, mamaya, kagyat, nasumpungan niya ang solusyon. In fact, we can learn some important lessons of faith in the way she approached Jesus, nitong mother na ito. Let us see some points as an expression of her great faith in Jesus sa kanilang pag-uusap. At bandang uli, nasumpungan niya ang katugunan sa kanyang inihiling. Ang unang puntos po ay her desire. Tignan po natin ang kanyang desire ng mother. A request for a felt need. Who would not desire solution to a great problem like this one? This mother's singular desire at this moment is in coming to Jesus was her daughter's deliverance from demon possession. Look at how she approached Jesus. She cried out to Him saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. Last week po, si Pastor Manny ay tinalakay yan. Nabanggit niya yung Son of David, nabanggit din niya yung Lord na yan. Son of David, pero Panginoon ni David ang Panginoong Hesus. Of course, ito ang binabanggit lamang dito. He is the heir to the throne of David. But David's reign, hanggang doon lamang ipinasa kay Solomon sa mga anak nila, hanggang nawala na po yan, naputol yan. Pero ang Panginoong Hesus, naghahari na siya at maghahari siya magpakailanman. Ganyan ang pagkakilala po nitong babaeng ito. Lord,
Ibig sabihin ito, rabbi, teacher. Kita rin natin yan, a teacher more than that, master. When we call somebody a master, hindi po yung master ng mga kung fu ito, kundi when we say to the Lord Jesus as master, when we refer it to the Lord Jesus, nagpapailalim po tayo yan sa kanyang banal na kalooban. Nagsasabit tayo dyan sa kanyang lordship over us. My daughter, sabi niya, is severely demon-possessed. He cried to him, have mercy. This is a cry of desperation, a state of helplessness and hopelessness, believing that Jesus alone has her last and only hope. Jesus alone ang kanyang pinakahuling pag-asa sa cure ng kanyang anak. At nasumpungan po niya yan. Have mercy on me. Here the mother put herself in a very low and humble position without any claim of entitlement whatsoever. When we come to the Lord Jesus, we would be like beggar, like this mother. Mercy lamang, hindi justice, hindi anuman. Kung hihingi tayo ng pabor, dapat magpakumbaba tayong katulad po niya. He put herself at the mercy of Jesus. Contrast po natin ito doon sa mga naunang binanggit ng Panginoong Jesucristo na kabisado rin natin at familiar din sa atin. Isang ruler, mayaman, lumapit sa Panginoong Hesus isang araw. Ang sabi niya, Panginoon, alam ko pong ikaw ay isang propetang galing sa Diyos. Mabuting guro, isang gurong galing sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Isa lamang ang mabuti, ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga kautusan. Sabi po niya, do not murder, do not commit adultery, do not lie, love your parents, your mother and your father, and so on. Ano pong sabi nitong lalaking ito? Ang sabi niya, Lord, I have been doing this since I was a young boy. Nagiliw ang Panginoon sa kanya, sinabi niya, ganon, sabi niya. Ngayon, sabi niya, umuwi ka. Ibenta mo lahat ang iyong kayamanan, ang iyong ari-arian, sabi niya, iliquify mo sa ating panahon ngayon. Ganyan ang tawag natin dyan. And cash mo lahat yan. Bumalik ka sa akin at magkakaroon ka ng maraming kayamanan sa langit. Ano pong nangyari? Umalis na nalulungkot yung mayamang lalaking yon sapagkat hindi niya kayang harapin yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Dumating siya ron sa Panginoon, in-approach niya ang Panginoon, hindi katulad ng babaeng ito, in-approach niya, may dala-dala siyang puhunan. Ipinagmamalaki niya, nasusunod niya ang mga kautusan. Ang sabi ng Panginoon, in the hearing of his disciples, sabi niya, napakahirap na maligtas ng isang tao, lalo na ng isang mayaman. Mas mahirap pa, sabi niya, kaysa isang kamelyo na idaan sa butas ng karayom. Ang sabi ng mga alagad niya, ni Peter, sabi niya, imposible po yan. Paano na yan? How can that be? Parang na-discourage din po sila, pero sabi ng Panginoon, to men it is impossible. To men, salvation is impossible, but with God, nothing is impossible. Are you in an impossible situation? There is nothing more impossible than our salvation. Impossible sa tao yan. Imposible yan sa mga kautusan. Imposible yan sa kawang gawa. Imposible yan sa performance natin. Imposible ibigay yan ng reliyon natin. Only Jesus can give it to us as a gift. When we confess our sins, put our trust in Him alone for our salvation. Ulit-ulit pong binabanggit sa banal na kasulatan yan. Si Jesus lamang ang pagliligtas, si Jesus lamang ang pwedeng mangako ng buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan ng tao. Cry of desperation. Are you also in need or in a desperate situation? Cry out to Jesus. He is so willing to help you. He is available and He is able, more than able. Mga ilang halimbawa po ng mga taong umiyak sa Panginoon sa kanilang imposibleng kalagayan. Jehoshaphat, isang hari, isang matuwid na hari ng Huda ito nung panahon yon. Isang araw,
nagpadala ng kalatas ang kanyang mga kapitbayan doon, 3 bansa, nagpadala ng war letter, declaring war against him. The Ammonites, the Moabites, and some of the Meunites, they declared war against Judah and against Jerusalem. Siyempre, he was so terrified, natakot siya, pinulong niya ang kanyang mga officers, ang kanyang mga soldiers, ang kanyang mga tao. Natakot po silang lahat, pero anong ginawa nila? They cried out to God in prayer. Kasama ng mga babae doon sa court of the Lord. Lumabas po sila ron, nangaral po siya ron at inimok niyang sila lumapit sa Diyos. At umiyak silang lahat. Pati mga bata, pati mga babae. Isang hindi man sikat na propeta, kinausap ng Diyos. Apo ni sa Asap ito. Jehaziel, ang sabi niya, kinausap siya ng Panginoon. May sinabi sa akin ng Panginoon habang sila'y nananalangin, habang sila'y nakatayo doon sa court. Sabi niya, huwag kayong matakot. Tutulungan ko kayo. This is my battle. Ano po ang nangyari? Ang sabi niya, bukas harapin niyo sila. Puntahan niyo din siya doon sa Tekoa. Doon sa wilderness of Tekoa, nandun na sila, maghahanda sila ron, harapin niyo sila, hinarap po sila. Lumakas ng loob nila pagdating nila ron, umagang-umaga. At nakita po nila roon, pinagtulungan ng Moabita at ng Amonita ang kakampi nilang Tekoa. Nung maubos na ang kakampi nilang mga Meunita, nung maubos na sila naman ang nagharapan at nagpatayan, nagsaksakan, nagsibatan, nagsundangan, naubos po sila. Nakita nitong mga Hudyo, ubos. Walang natira maliban sa kanilang mga gamit. Alam po ninyo, walang panang lumabas kahit isa. Walang sibat na hinyagis ang mga Hudyo. Naubos ang mga kalaban. Ang Panginoon ikinimkyos sila nagpatayan at iniwan nila yung kanilang supplies, ang kanilang mga kagamitan. 3 araw na inaakot na mga tao ni King Jehoshaphat ang gamit sa daming iniwan dyan. Kasi nagsisimula pa lang, siguro ready sila for a war for 2-3 months. And yet, sa isang araw, inubos sila ng Panginoon. Umiyak kasi sila sa Panginoon. When you cry to the Lord in desperation, in helplessness, in hopelessness, as if God is your only source of solution, then God is very willing to help you. Nangyari din po yan later kay Hezekiah. Apo-apuan na ni Jehoshaphat yan. Ganun, kasama niya si Prophet Isaiah. They cried out to God when Judah and Jerusalem went under siege, under the Assyrian army, led by King Sennacherib. Paligiran po sila, tinatakot sila. Araw-araw under siege sila. Mapapasukin na halos yung kanilang kuta sa Jerusalem. At yung mga Hudyo, tinatakot doon. Kinakausap niya sa salitang Hebreo, sabi niya, sumuko na kayo. Huwag kayong maniwala sa inyong hari. Walang magagawa yan. Huwag kayong maniwala maging sa inyong Diyos. Walang magagawa yan. Katulad ng mga Diyos, mga Diyos ng ibang kapit bansang ito. Nalusob na namin lahat yan. Na-invade na namin yung lahat yan. Wala silang nagawa. Kayo pa. Kung gusto ninyo, bigyan pa namin kayo ng 2,000 karwahe. Kung meron kayong marunong magmaneho at magmanyover niyan. Natakot po sila. Anong ginawa nila? They cry out to God. Ang sabi ng Panginoon, this is my battle, do not be afraid. Tomorrow, sabi niya, you will see the victorious hand of God. Kinabukasan, nandun sa kanilang lugar na itong mga sundalong Assyrian, kasama ng kanilang hari, pinababa ng Panginoon sa kanila ang isang anghel at pinatay ng anghel na ito 185,000 soldiers of the Assyrian army were killed by one angel. Alam po ninyo yung 185,000 soldiers, ito ang size ng ating Philippine Army, including Philippine Marines, Philippine Air Force, Philippine Navy, all our army. Ganyan lang po ang size niya. In 1 day's time, overnight. In fact, ubos silang lahat dyan. Anong nangyari? Nung umaga na, magliliwanag na, yung konting natira sa mga officers,
ni King Sennacherib pumunta sa kanya, Sir, mahal na hari, patay po yung ating mga sundalo. Ganun ba, nung tignan po niya, nagkalat ang mga bangkay, 185,000 soldiers ba naman? Puno ang luneta niyan, kahit na luneta. Itambak mo rin sa luneta, ganyan ang lugar eh. Malawak eh. Nung makita niya yan, natakot siya, umuwi siya in disgrace. At umuwi siya sa kanya, pumunta sa kanyang Diyos-Diyosan. At doon ay sumamba siya kay Nisroch. Yung mga anak niyang dalawa, nilapitan siya, sinaksak siya. Tago sila doon sa Turkey. Pero, tingnan po natin. Moving backward. King Asa, ito ang tatay ni Jehoshaphat. Matinu-tinuring hari itong si King Asa. Hindi siya naumasa ng tunay sa Panginoon. In the 39th year of his reign, King Asa developed a serious foot illness. Foot illness lang ito. Yet, even in the severity of his illness, he did not seek the Lord's help. He turned only, sabi ng banal na kasulatan, he turned only to his physicians. Hindi siya nanalangin sa Diyos, hindi siya lumapit sa Diyos. Isang taon, siyang may sakit sa puot, naghihintay ang Diyos sa kanya na lumapit sa kanya. Sa mga doktor siya lumapit. Ang sumunod na talata, doon sa 13, 16, 12, and 13 ng 2nd Chronicle, sabi, he died in the 48th reign of his, namatay. Inihintay lang siya ng Panginoon, ilang buwan, halos isang taon, inihintay siyang lumapit sa kanya, hindi lumapit. Lumapit siya sa mga doktor. Oy, mga doktor po, minsan kanina may nabasa na naman ako rito. Sagot, sabi niya, pinalabas na naman ng doktor, magaling na. Purihin ang Panginoon, pinanalangin natin yan. Nandun sa ospital at naghihintay na lamang. Ay, nako. Lumabas na ngayon, yung anak niya nag-text. Lumabas na po, pinalabas na ng doktor. Merong isang may sakit din, nagpapatutuo riyan. Pinanalangin nila Kuya Manny, pinanalangin din namin. Sinabi po niya rito, ooperahan siya. Pero hindi siya kayang operahan. Ang sabi ng doktor sa kanya doon sa ospital, iuwi na po ninyo, hindi na kaya ng opera yan. Iuwi na doon. Bago nila maiuwi, tiningnan uli ng doktor, kinabukasan, sabi niya, pwede nang operahan kasi malakas na siya. Kaya niya ang operation. Purihin ang Panginoon. What is your urgent need now? What is your urgent problem? Cry out to God. Cry out to Jesus. He is more than willing to help. Tingnan po natin, pagkatapos nating makita ang desire niya, nitong mother na ito, Canaanite woman. Tingnan natin ang kanyang determination in going to Jesus. This woman's determination and persistence to get what she desires is truly amazing. Tingnan po natin, bakit amazing? Admirable and worth emulating. Pwede natin gayahin ito. Sa tawag natin sa panahong ito, makulit yan eh. Ang Panginoon, gusto po niya yan. Inuutusan tayo. Lumapit sa Kanya ulit-ulit. The Bible commands us to always pray. Hindi ba? Pray always. Pray persistent. Yan ang sinasabi sa atin sa 1 Thessalonians 5:17. Doon naman sa Matthew 7:7-11, my favorite passage, sabi niya, seek and you will find. Ask and you will get the answer. Knock and the door will be open to you. Everyone who seeks, sabi niya, finds. Everyone who asks, receive. And everyone who knocks, sabi niya, the door will be open. Dinugtungan pa niyan. Who among you? Sino sa inyo? Ama, na kung ang kanyang anak ay hihingi, sabi niya, ng tinapay, bibigyan siya ng bato. Kung ang kanyang anak ay sabi niya, hihingi ng isda, bibigyan siya ng ahas. Kung kayong mga masasama, sabi, marunong kayong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ako pa kaya na hindi? Doon sa isang bahagi nga, sinabi niya, hindi magbibigay ng Holy Spirit. Of course, sa ating mga mananampalataya, the Holy Spirit is already there. Here, residing in our hearts. Pero, kung meron sa atin, hindi pa kayo tiyak sa inyong kalagayan, sa inyong kaugnayan sa Diyos, lumapit po kayo sa Panginoong Hesus. Cry out to Him. Lord, help me. Lord, help, save me. He will give you, He will forgive you, He will give you the Holy Spirit of God. Tingnan po natin ang kanyang determinasyon ng babaeng ito. He prayed persistently to Jesus. And despite the walls of obstacle stuck against her, tignan po natin ng mother na ito. The devil was against her.
Bakit? Siya nga itong nagposes sa kanyang anak eh. Siguradong against sa kanyang devil. The custom of the time was against there. What was the custom then? Babae ka eh. Maliit ang tingin ng mga Hudyo sa mga babae noon. Second class sila. Entil ka pa. Aso ang tingin ng mga Hudyo yan, ng mga Peresyo, asong kalsada. Pero hindi ito ang asong tingin ng Panginoon sa kanya. Pet dog yan. At yun din naman ang tingin ng babae sa kanyang sarili. So, sa una, parang ang Panginoong Hesus ay against din sa kanya. Ang kanyang mga alagad sinasabi, oy, patigilin niya po ninyo yan. At inaanoy tayo. Paalisin mo na yan. Pero si Jesus hindi umalis. Pero hindi siya kumikibo nung unang Panginoong Hesus. Parang against din sa kanya. Hindi sumasagot. Nung makita, Lord, have mercy on me. Help me. Son of David. Ano pong ginawa ng Panginoon? Hindi kumikibo ang Panginoong Hesus. Ganun lang siya. Hindi siya nagsumasagot. Siguro nga, na-encourage sa mga alagad niya dahil dyan eh. Kaya sabi niya, paalisin na po ninyo. Pero ang Panginoong Hesus hindi umalis. Ano ang ginawa ng babae? The more na he cried to Jesus, lumapit pa siya, sabi niya, sumamba at nagpatira pa sa kanyang harapan. Sabi niya, Lord, help me. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, para bang dinidiscourage, at first, he gave no reply. Then he said, I was only to help the lost sheep of Israel. Anong sabi niya? Opo, alam ko po yan. Pero tulungan po ninyo ako. Kailangan ko niyong tulong. Sabi niya, kahit na po, sabi niya, hindi marapat, sabi ng Panginoon, ang pagkain ng mga bata para sa mga Hudyo, ng mga Israelita, ibigay pa sa mga hindi Hudyo. Kahit na po yung nalalaglag lamang sa dulang, sabi niya, pwede na sa akin. Makikita po natin, verse 23 to 26 yan, pwede na sa amin. Kung mahina ang pananampalataya mo sa kalagayan yan, ano ang gagawin mo? Uuwi na lang tayo? Malimit tayo makaranas ng ganyan? Sa mga government agency lamang, pag lumalakad tayo ng ganyan, parang talagang uuwi ka na eh. Parang ayaw ka nilang tulungan eh. Parang gusto nila talagang balatan ka eh. Naranasan mo na ba yan, Silvi? Parang ganyan, di ba? Hanggat maaari, ayaw kang tulungan. Samantalang, ang Pangulo natin nagagalit eh. Sa Panginoong Hesus, ganyan din ang naramdaman nitong una, pero sa Panginoon hindi umaalis. Makikita natin mamaya, hindi siya dinidiscourage ng Panginoon. No, hindi. Tignan natin ang kanyang determination. Tignan natin ang kanyang spirit. Hindi yung Holy Spirit, ha? Yung spirit, yung determination, yung resolve, tignan po natin. Nakita natin sa babaeng ito. When the U.S. Army and Marine Battalion were surrounded by the enemy during the Korean War, 1950s lang ito. Inabot ko pa, pero bata pa ako niyan. Hindi ko na... Chesty Puller, a decorated Marine legend, responded to his men saying, sabi niya, alam ko, nakikita ko mga kalaban. They are in front of us. They are behind us. We are flanked on both sides, left and right. We are surrounded. 39 is to 1. Pero ang sabi niya, that's why, sabi niya sa mga tao niya, tiyak ko, wala na silang kawala ang mga kalaban dito. Purihin ang, what a determination, di ba? Ang babaeng ito, ganun din. Kailangan po natin yan sa buhay natin. When our desire is so much looking for a solution and we come to Jesus, let's be determined. Hanggat hindi natin makuha yung hinihingi natin, huwag tayong aalis. Nangyari kay Jacob yan. Kay Jacob, doon sa Luz, natulog siya ron, na naging pansya, nakita niya Panginoon. At nagsambuno sila ron, madaling araw na, nag-uumaga na, ang anghel ng Panginoon. Hindi niya bitin, nagbuno sila eh. Sabi ng anghel sa kanya, bitiwan mo ko, magliliwanag na, bitiwan mo ko. Sabi niya, hindi kita bibitiwan hanggat di mo ako sinasagot, hanggat hindi mo binibigay ang prayer request ko. Binigay. Napaka-determined. Purihin ang this woman's answer to her, sabi niya, that her deliverance, nakamit po niya. Nasa pangatlong puntos na po tayo.
desire, determination, deliverance. Sa verse 28. He got it. She got it. The Lord Jesus answered to her, O woman of great faith, let it be to you as you desire. Mangyari ang inaasam-asam mo. And her daughter from that very hour. Healing came from a distance. Anong ginawa ng babae? Nagpaalam na siya. Hindi siya nagutos. Tingnan mo ba kung magaling na talaga yan. Timplahin natin. Babalik po ako pag hindi pa magaling, ha? Hindi. Sabi niya, umuwi na ang babae. Talagang, pati ang Panginoon na amaze eh. Alam po ninyo, dalawa lang ang sinabihan ng banal na kasulatan ng Ebanghelyo ng great faith. Pareho silang hindi Hudyo. Yung Roman officer. The woman's great faith was greatly rewarded. Ang pananampalataya po natin, ni-reward yan eh. For without faith, it's impossible to please God. Faith will give you a way of escape from death. Separation from God. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus, sabi niya, you will die in your sin unless you believe who I am and what I am, who claim to be. Kung sino ako, kung sino ang claim ko sa aking sarili, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yan. Unless you believe Jesus. Oh, great faith of the woman. Ano sa palagay ninyo nung marinig niya yan? Sabi niya, sige. Sabi niya, ang anak mo magaling na. Lumayas na ang demonyo sa kanya. Tanggal ang, sabi natin, tanggal ang tinik sa dibdib. Ang sabi ko dito, tanggal ang tinik sa puso natin ng ina. Eh may lagnat lamang sa gabi yung anak mo eh. Hindi na matutulog ang ima, magdamag eh. Yung tatay mo hindi na matutulog eh. Eh yung pang sasaniban ng demonyo. Wow. Pero keep in mind, as I said, that our Lord Jesus responded to this woman as He did, not to destroy her faith, but to develop it unti-unti. Kinakikita ng Panginoon, sige pa, sige pa. Her own reply showed that she was growing in faith and unwilling to let go Jesus without getting an answer. And He got it. Oh, pinagpala ng Panginoon. What is your desire? Pray with determination. Seek the Lord, cry out to Him. You will be greatly rewarded. You will get it. Tell your urgent desire to the Lord and claim the answer by faith. He is willing and able to do. Persist in your prayer, kalampagin ninyo, magmakaawa, at patuloy na humingi. Sabi ko kay Pastor Jimmy, kalampagin natin ang langit. Ang sinasabi po sa ating pangako ng Diyos sa Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Meron pa bang sa pangako niya? Meron pa bang gaganda riyan? Eh, ang anak niya mismo, Panginoong Hesus, binigay niya. Hinayaan niyang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang kasalanan natin. The greatest problem of mankind, ang kasalanan ng tao, maghihiwalay sa atin. Mapupunta tayo sa impyerno. Ang Diyos ay nasa langit. Kung hindi tayo sasampalataya, ibinigay niya ang kanyang solusyon. Tingnan po natin ang ating mga sarili. Dapat may nakaugnay na tayo sa Panginoong Diyos. Kung hindi pa, now is the time. Come to Jesus, cry out your need. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa mga salita mong nakita po namin sa pamagitan ng kwento nitong babaeng itong hindi man Hudyo, Phoenician woman, doon sa Tyre. Panginoon, marahil talagang sinadya mo rin yan. Salamat. Marami ka rin sinadya sa amin buhay, Panginoon. Hindi ka naman namin hinahanap. Dumating ang panahon, nakilala ka namin, Panginoon, tagapagligtas. Ngayon, nag-e-enjoy kami sa kalagayang ito. Kung meron kaming mga problema, Panginoon, mabibigat, tulungan mo kami na hindi kami magsasawang lumapit sa iyo, manalangin, determinadong hingin ang iyong katugunan, Panginoon, sapagkat willing na willing ka, ang desire mo ay mausay kami, kagaya ng pangako mo sa amin. Ang demonyo ay dumating dito upang magwasak, kumatay. Pero ikaw ay dumating ka upang bigyan kami ng buhay at ng
kasaganaan ng buhay na ito. Dito pa, masaganaan ang buhay ni pinangako mo sa amin. Na-enjoy po namin yan, hindi dahil sa pera, kung hindi dahil sa kasapatan ng iyong biyaya, satisfaction, kagalakan at kapayapaan. Yung guilt namin ay tinanggal mong lahat yan. Ngayon nakakapanalangin kami at ano man ang inihingi namin, may pangako kang tutulungan mo kami ay pagkakadugpo ninyo yan. Lord, sa araw na ito, nais ka naming pasalamatan sa aming pagsamba, pinagpala mo kami, ginabayan mo kami. Salamat sa mga salita mo, itimo mo po sa aming puso at isip yan. Ito'y aking samo, Ama at dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. There is no problem to be, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. He will Tayo po ay sama-samang magwakas sa panalangin. Aming Diyos, kami po ay papasalamat muli sa iyong pangunguna sa pananambahan na ito. Salamat Panginoon sa mga ginamit mong programa na talagang nakita namin na talagang nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Lord, salamat din sa iyong salita na naming napagbulay-bulayan
at ito'y magsilbing tumimo sa aming puso at isipan. Nakita namin, Panginoon, na talagang ang iyong kabutihan talaga sa bawat isa ay talagang gusto mo na kami ay talagang makasama sa iyong piling. Gusto mo makasama namin kayo sa langit. Salamat, Panginoon, at ibigyan niyo kami ng pananampalataya, binigyan mo kami na talagang binilang mo kami sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, at talagang pinupuri ka namin sa bagay na yan. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen.